Sige, Gabriel. Ibigay mo sa kanya ang lahat. Ang alahas, ang atensyon, pati ang danggal ng pamilyang ito. Pero tandaan mo, ang tinig na minahal mo noon, hinding-hindi mo na muling maririnig. Dahil simula ngayon, patay na ang asawang kilala mo. Ang malamig na marmol ng sahig ng bulwagan ang unang naramdaman ni Belen nang dahan-dahan siyang lumuhod. Sa paligid niya, naroroon ang bango ng mamahaling pabango, ang kislap ng mga kristal na baso at ang bulong-bulungan ng mga kilalang tao sa lipunan. Ngunit para kay Belen, ang tanging buhay na kulay sa sandaling yon ay ang madilim na pulang alak na dahan-dahang kumakalat sa puting marmol, parang sariwang dugo mula sa isang sugat. Nasa tapat niya si Miranda, suot ang isang pulang marang, yang trahe na hapit sa katawan. Nakataas ang isang kilay nito, habang ang hawak na baso ay wala ng laman. Sa tabi nito ay nakatayo si Gabriel, ang asawa ni Belen sa loob ng 5 taon, suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Walang mababakas na kahit anong emosyon sa mukha ng lalaki, habang nakatingin sa sariling asawa na nasa sahig. Huwag kang tanga, Belen. Linisin mo yan bago pa niyan mansahan ang sapatos ni Miranda. Ang malamig at matalim na boses ni Doña Aurora, ang kanyang biyenan, ang bumasag sa katahimikan. Ang matandang babae ay nakatayo sa dulo ng mahabang lamesa, nakataas ang no at may hawak na pamaypay. Ang bawat salita nito ay parang latigo na humahampas sa likod ni Belen sa harap ng daan-daang bisita na naroroon para sa ika-50 bersaryo ng Alcantara Holdings. Dahan-dahang gumalaw ang mga kamay ni Belen upang punasan ang natapong alak gamit ang isang mamahaling tela na iniabot ng isa sa mga katulong. Habang ginagawa yon, naramdaman niya ang marahas na paghila ni Doña Aurora sa kanyang kamay. Tanggalin mo muna yung singsing mo, Belen. Baka magasgasan mo pa ang mamahaling pilak at kristal sa mesa habang naglilinis ka. Hindi bagay sa isang katulad mo ang magsuot ng ganyang iyas kung kumikilos ka namang parang alila. Nanginig ang mga daliri ni Belen nang dahan-dahang hilahin ng matanda ang simpleng gintong singsing mula sa kanyang daliri. Iyon ang singsing na ibinigay sa kanya ni Gabriel sa harap ng altar ng simbahan nung panahong nanghako ito na mamahalin at poprotektahan siya. Ngunit ngayon, walang kahit isang salita ng pagtatanggol ang lumabas sa bibig ng lalaki. Tumingin si Belen sa kanyang asawa, naghahanap ng kahit kaanting init o awa sa mga mata nito, ngunit iniwas lamang ni Gabriel ang kanyang tingin at sa halip ay hinawakan ang bayang ni Miranda. 5 taon. 5 taon na isinakripisyo ni Belen ang kanyang sarili para maging karapat-dapat sa pamilyang Alcantara. Tinalikuran niya ang kanyang pangarap, ang kanyang hilig sa musika at ang kanyang sariling pagkatao upang maging isang masunuring asawa. Ngunit para sa kanila, nanatili siyang isang babaeng galing sa hirap na mapalad lang na nakapasok sa kanilang marang, yang tahanan. Nang matapos ang paglilinis, tumayo si Belen na may natitira pang lakas ng loob. Hindi siya umiyak. Hindi siya gumawa ng eksena na magdadala ng hiya sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Miranda na may nakakalakong ngiti sa mga labi habang nakasandal sa dibdib ni Gabriel. Gumiti si Gabriel sa mikropono na nasa gitna ng entablado, kinukuha ang atensyon ng lahat ng bisita. Sa gabing ito, nais kong ipakilala ang bagong mukha at boses ng Alcantara Music Group. Ang babaeng magdadala sa atin sa bagong antas ng tagumpay. Walang iba kundi si Miranda. Kasabay ng masigabong palakpakan, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Pinuksan niya ito upang ipakita ang isang gintong kwintas na may malaking pulang hiyas sa gitna, ang Heart of Alcantara. Iyon ang alahas na ipinangako ni Gabriel kay Belen noong nakaraang buwan, bilang regalo sana sa kanilang sariling anibersaryo. Ngunit ngayon, personal na isinuot ni Gabriel ang kwintas sa leeg ni Miranda, habang ang mga mata nito ay
puno ng paghanga na matagal nang hindi nakikita ni Belen. Napakaganda mo, Miranda. Ang tinig mo ang pinakamahalagang iyas ng pamilyang ito ngayon. Bulong ni Gabriel na narinig ng buong bulwagan dahil sa mikropono. Hindi na narinig ni Belen ang sumunod na mga palakpakan. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo sa nagnaningning na liwanag ng ballroom. Bawat hakbang niya ay parang may mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa. Lumabas siya ng mansyon, dumaan sa madilim na pasilyo patungo sa lumang bodega sa likod ng malawak na harden. Yon ang tanging lugar kung saan hindi siya nararating ng malamig na mata ni Doña Aurora. Ang bodega ay amoy alikabok at lumang kahoy. Doon nakalagay ang isang lumang piano na natatakpan ng puting tela, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Umupo si Belen sa malamig na sahig na kahoy, nanginginig ang buong katawan. Doon, sa gitna ng kadiliman at katahimikan, inilabas niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Kumuha rin siya ng isa pang bagay mula sa kanyang bag. Isang maliit na puting plastik na may dalawang malinaw na pulang linya. Isang sanggol. May buhay na lumalaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang anak na bunga ng pagmamahal na ngayon ay isa na lamang malaking kasinungalingan. Nanginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Hindi niya hahayang lumaki ang kanyang anak sa isang tahanan kung saan ang kanyang ina ay itinuturing na basura. Hindi niya hahayang makuha ng mga alkantara ang kanyang anak para lamang gawing tagapagmana ng kanilang mababangong pangalan, ngunit bulok na sistema. Inilagay ni Belen ang cellphone sa ibabaw ng piano. Pinindot niya ang recorder. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng malamig na hangin ng gabi. Nang buksan niya ang kanyang mga labi, walang luha na pumatak. Sa halip, isang tunog ang lumabas. Isang note niya na nagsisimula sa isang mahinang bulong ng sakit, ngunit dahan-dahang lumalakas, umaakyat sa isang mataas at malinis na tono na puno ng kapangyarihan at puot. Iyon ang boses na matagal niyang itinago. Ang boses na may kakayahang magpagalaw ng puso ng sinumang makikinig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa dingding ng lumang bodega, lumabas sa mga siwang ng bintana, at lumipad patungo sa madilim na gabi. Iyon ang unang gabi ng kanyang pagsisimula. Ang simula ng kanyang lihim na paghihigante. Hindi nagtagal at ang madilim na kwarto sa bodega ay naging tanging kanlungan ni Belen. Gabi-gabi kapag ang buong mansyon ng mga alkantara ay natutulog na, doon siya nagpupunta. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang lumang bumbilya, ginamit niya ang kanyang lumang cellphone upang i-upload ang kanyang unang gawa. Walang mukha, walang pangalan. Ang tanging nakikita sa screen ay ang larawan ng isang tuyong bulaklak na kinuha niya sa harden, at ang pangalang Lihim. Noong unang gabi, ang tanging layunin lang niya ay ilabas ang sakit na sumasakal sa kanyang dibdib. Umawit siya ng walang instrumental, purong tinig lamang na puno ng pangungulila at galit. Nang i-click niya ang upload button, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit ang katotohanan ng umaga ay mabilis na gumising sa kanya. Dalhin mo ang mga maleta ni Miranda sa kwarto sa ikalawang palapag, Belen. At siguraduhin mong walang kahit isang dumi ang makakarating doon. Ang utos ni Doña Aurora ay parang malamig na hangin na sumalubong sa kanya sa kusina. Sa tabi ng matandang babae ay nakatayo si Miranda na may hawak na mamahaling designer bag at nakasuot ng salaming tang-araw kahit nasa loob ng bahay. Numiti ito nang makita si Belen, isang ngiting puno ng pang-aasar. Salamat, Belen. Medyo mabigat ang mga bag na yan, ha? Huwag mo sanang ihulog. Baka masira ang mga mamahaling damit na gagamitin ko para sa mga susunod kong palabas. Sabi ni Miranda habang hinahawakan ang braso ni Gabriel, nakakababa lang mula sa hagdan. Tumingin si Belen kay Gabriel.
Umaasa siyang kahit papaano ay magpapakita ito ng paggalang sa kanya bilang asawa sa harap ng mga katulton. Ngunit ang lalaki ay tumango lang sa kanya. Gawin mo na lang ang sinabi ni Mama Belen. Ayaw kong sumakit ang ulo ni Miranda bago ang kanyang rehearsal. Walang pakialam na sabi ni Gabriel. Walang nagawa si Belen, kundi buhatin ang mabibigat na maleta. Habang umaakyat siya sa hagdan, naririnig niya ang tawanan ni Miranda at Doña Aurora sa ibaba. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang likod dahil sa bigat ng mga bag ay walang-wala kumpara sa bigat ng kanyang puso. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang kirot, hinahawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas na magtiis. Pagdating ng gabi, nagbago ang ihip ng hangin. Habang naghahanda si Belen ng hapunan sa kusina, narinig niya ang sunod-sunod na tunog ng notification mula sa kanyang lumang cellphone na nakatago sa bulsa ng kanyang apron. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na pumunta sa banyo upang tingnan ito, halos manlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. 1,000,000 views. Ang kanyang unang kanta na in-upload lamang niya kamakailan ay naging viral sa social media. Ang mga komento ay mabilis na dumarami bawat segundo. Ang lahat ay nagtatanong kung sino ang may-ari ng napakagandang tinig na yon. Sinasabi ng ilan na ang boses ni Lihim ay parang isang anghel na umiiyak, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ang pinakamagandang boses na narinig nila sa buong buhay nila. Nanginginig ang mga kamay ni Belen habang binabasa ang mga komento. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang muli na may halaga siya. Hindi siya isang katulong na walang pangalan. Siya si Lihim. Nang sumunod na araw, ang buong mansyon ay nabulabog sa balita tungkol sa mahiwagang singer. Sa hapagkainan, habang nagsisilbi ng almusal si Belen, narinig niya ang pag-uusap ni Gabriel at Doña Aurora. Kailangan nating mahanap ang lihim na ito, Gabriel. Ang buong bansa ay nagkakagulo sa kanya. Kung makuha natin siya para sa Alcantara Music Group, mas lalong yayaman at sisikat ang ating pamilya, seryosong sabi ni Doña Aurora habang humihigop ng kape. Ginigising din ako ng boses niya, Ma. May kakaiba sa tinig niya na hindi ko maipaliwanag. Parang pamilyar pero napakalayo, sagot ni Gabriel na tila malalim ang iniisip. Napatingin si Belen kay Gabriel. Gusto niyang tumawa ng malakas sa mukha nito. Ang boses na kinagigiliwan nito, ang boses na nagpapanatili rito na gising sa gabi, ay ang boses ng asawang gabi-gabi nitong binabalewala. Pagkatapos ng almusal, inutusan ni Doña Aurora si Belen na dalhin ang tsaan ni Gabriel sa kanyang opisina. Nang dahan-dahang buksan ni Belen ang pinto, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa likod ng kanyang malaking lamesa, nakapikit at nakikinig sa isang kanta mula sa kanyang laptop. Yon ang kanta ni Lihim. Dahan-dahang lumapit si Belen upang ilapag ang tsaa sa lamesa. Sa sandaling yon, biglang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Belen, narinig mo na ba ang kantang ito? Tanong ni Gabriel habang itinuturo ang laptop. Bahagyang yumuko si Belen upang itago ang kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam ang mga ganyang bagay, Gabriel. Marami po akong gawaing bahay na dapat tapusin, sagot niya sa mahinang boses. Tumingin sa kanya si Gabriel nang may halong pagkabigo at inis. Sabagay, ano nga namang alam mo sa musika? Kung sana ay may kahit kaanting talento katulad ng babaeng ito, hindi ka sana magiging ganito kawalang silbi sa pamilyang ito. Mas lalong humigpit ang hawak ni Belen sa hawakan ng tray. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang patalim na pilit siyang pinapatay, ngunit sa halip na masaktan, isang malamig na determinasyon ang sumakop sa kanyang puso. Pasensya na po, Gabriel. Aalis na po ako, sabi ni Belen bago tumalikod at maglakad patungo sa pinto.
Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang muling pagtugtog ng kanta sa laptop ni Gabriel. Sa pagkakataong ito, narinig niya ang sarili niyang boses na kumakanta ng isang particular na bahagi. Isang bahagi kung saan may narinig na mahinang tunog ng tiyunggo sa background. Ang mismong tiyunggo na nakasabit sa bintana ng lumang bodega ng mga Alcantara. Napatigil si Belen. Kung pakikinggan ng mabuti ng sinumang pamilyar sa mansyon ang tunog na yon, malalaman nila kung saan nanggaling ang kanta. Nanalangin siya na sana ay huwag mapansin ni Gabriel ang detalyeng yon. Hindi na naitago ni Belen ang kanyang kalagayan ng isang umaga. Habang naghahanda ng almusal, ay bigla siyang napatakbo sa banyo upang sumuka. Ang matinding hilo at panghihina ng kanyang katawan ay hindi na kayang itangin ng kanyang muka na unti-unti nang nawawala ng kulay. Nang buksan niya ang pinto ng banyo, nagulat siya nang makitang nakatayo roon si Doña Aurora, nakakrus ang mga braso at may malamig na tingin sa kanyang mga mata. "Buntis ka ba, Belen?" Ang tanong ng matanda ay walang kahit anong bakas ng kagalakan. Ito ay tunog ng isang investigasyon. Hindi agad nakasagot si Belen. Napahawak siya sa kanyang tiyan, tila pilit na pinoprotektahan ang maliit na buhay sa loob nito mula sa matatalim na mata ng kanyang biyenan. "Oo po, Doña Aurora. 2 buwan na po," mahinang sagot niya. Imbes na yakapin o batiin ang asawa ng kanyang anak, isang malamig na tawa lamang ang pinakawala ng matanda. "Mabuti naman kung ganoon. May silbi ka rin pala sa wakas sa pamilyang ito. Ngunit tandaan mo, Belen, ang batang yan ay isang Alcantara. Hindi siya lalaki na may ugali at pinagmulan na tulad mo." Nang malaman ni Gabriel ang balita, wala ring bakas ng saya sa mga mata nito. Tumango lamang ito at sinabing kailangang magpatingin ni Belen kay Dr. Ramos, ang doktor ng pamilya na matagal ng tapat kay Doña Aurora. Para kay Gabriel, ang pagbubuntis ni Belen ay isa lamang obligasyon na natapos na, habang ang kanyang isip at oras ay nananatiling nakatutok kay Miranda at sa paghahanap sa misteryo song singer na si Lihim. Isang hapon, habang naghahanda si Belen ng merienda para kay Doña Aurora at sa bisita nitong si Dr. Ramos, narinig niya ang kanilang seryosong pag-uusap mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. "Sigurado ka ba sa plano, Ramos?" Ang boses ni Doña Aurora ay mahina, ngunit malinaw na narinig ni Belen mula sa labas. "Opo, Doña Aurora. Madali lang nating magagawa ang mga dokumento pagkatapos niyang manganak. Maaari nating palabasin na may matinding postpartum depression si Belen at hindi siya karapat-dapat na maging ina. Sa pamamagitan ng aking pirma bilang doktor, mabilis nating makukuha ang buong kustodya ng bata at maaari nating ipadala si Belen sa isang tahimik na pasilidad sa probinsya kung saan hindi na siya makakagulo pa," sagot ng doktor. Nanginig ang buong katawan ni Belen. Ang baso ng tsaa na hawak niya sa tray ay bahagyang lumiha ng tunog, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang sarili upang wag makagawa ng ingay. "Mabuti. Kailangan nating makuha ang bata sa lalong madaling panahon. Ayon sa huling habilin at testamento ng yumaong asawa ko, ang pinakamalaking bahagi ng ari-arian ng mga Alcantara, kabilang ang mga lupain sa Batangas, ay mapupunta lamang sa unang apo kung ito ay palalaking isang Alcantara sa ilalim ng ating pangangalaga. Hindi ko hahayong makuha ng isang hampas lupang katulad ni Belen ang kayamanang yon sa pamamagitan ng kanyang anak." Dagdag pa ni Doña Aurora na may kasamang malupit ng iti sa mga labi. Napaatras si Belen, dahan-dahang inilapag ang tray sa isang lamesa sa pasilyo at tumakbo patungo sa kanyang silid sa bodega. Ang kanyang puso ay natatakpan ng matinding takot, ngunit kasabay nito ay ang isang nag-aalab na apoy ng galit. Hindi sila mga tao. Sila ay mga demonyo na nakasuot ng mamahaling damit. Niyakap ni Belen ang kanyang sarili habang umiiyak ng tahimik sa madilim na sulok ng bodega.
Gusto nilang kunin ang kanyang anak. Gusto nilang palabasin na siya ay nababaliw upang itapon siya na parang isang basahan pagkatapos niyang ibigay sa kanila ang kanilang tanging kailangan, ang tagapagmana. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko sa inyo, bulong ni Belen sa kadiliman, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng takot at napapalitan ng isang matigas na desisyon. Mayroon na lamang siyang 7 buwan bago isilang ang kanyang anak. 7 buwan upang mag-ipon ng sapat na pera, 7 buwan upang magplano ng kanyang pagtakas, at 7 buwan upang pabagsakin ang pamilyang Alcantara gamit ang tanging bagay na mayroon siya, ang kanyang tinig. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang account bilang lihim. Ang kanyang mga kanta ay patuloy na kumikita ng pera mula sa mga online streaming platforms, at ang halaga yon ay unti-unti nang lumalaki sa isang lihim na bank account na binuksan niya sa tulong ng isang lumang kaibigan. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pera lang. Kailangan niya ng ebidensya upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa malupit na plano ni Doña Aurora at Dr. Ramos. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahang pumasok si Belen sa opisina ni Gabriel. Alam niyang may isang maliit na safe sa likod ng painting kung saan itinago ni Doña Aurora ang mga mahahalagang dokumento ng pamilya, kabilang ang totoong diwas ng yumaong Don Alcantara. Habang maingat niyang hinahanap ang susi sa mga drawer ni Gabriel, may narinig siyang mga yabag na dahan-dahang lumalapit sa pinto ng opisina. Ang hawakan ng pinto ay nagsimula ng gumalaw. Mabilis na pumasok si Belen sa likod ng makapal na kortina sa tabi ng bintana bago pa man tuluyang bumukas ang pinto ng opisina. Pinatigil niya ang kanyang paghinga habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang cellphone. Pumasok sina Gabriel at Miranda na tila nag-aaway. Ang mukha ni Miranda ay puno ng inis habang marahas na inilalagay ang kanyang designer bag sa ibabaw ng sofa. Gabriel, hindi mo ba nakikita? Ang mga komento sa huling video ko ay puro negatibo. Sinasabi nilang wala na akong boses, na hindi ko na kayang abutin ang matataas na note. At ngayon, ang buong bansa ay baliw na baliw sa lihim na yan. Kung hindi natin siya mahahanap, mawawala ng saysay ang Alcantara Music Group. Galit na, sabi ni Miranda. Huminahon ka, Miranda. Ginagawa ko ang lahat para mahanap siya. Ngunit napakahirap niyang tiktikan. Wala kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang lokasyon o tunay na pagkakakilanlan. Sagot ni Gabriel habang hinahawakan ang mga balikat ng kasintahan upang ito ay kalmain. Mula sa likod ng kurtina, tahimik na pinakinggan ni Belen ang bawat salita. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sila ay nagkakagulo para sa isang boses na gabi-gabi lang nilang naririnig na umiiyak sa dulo ng kanilang bakuran. Kung ganun ay meron akong mas magandang ideya, Gabriel. Bakit hindi natin sabihin sa publiko na ako si Lihim? Walang nakakaalam ng kanyang mukha. Maari nating gamitan ng aking kasikatan at mukha at ilip-sync ko na lang ang kanyang mga kanta sa mga susunod nating concert. Mungkahi ni Miranda na may kasamang malupit na ningning sa kanyang mga mata. Napatigil si Gabriel. Nababaliw ka na ba, Miranda? Kapag nalaman ng publiko na nandaraya tayo, masisira ang pangalan ng mga Alcantara. Sino ang makakaalam? Ang tunay na lihim ay tiyak na isang mahiyain o may kapansanan, kaya hindi niya maipakita ang kanyang muka. Kapag inangkin ko ang boses niya, wala siyang magagawa kundi manahimik. At isa pa, malaking pera ang makukuha natin dito, Gabriel. Hindi ba't yun naman ang gusto ni Doña Aurora? Sulsid pa ni Miranda. Hindi agad nakasagot si Gabriel. Ngunit mula sa kanyang pananahimik, alam ni Belen na unti-unti nang sumasang-ayon ang kanyang asawa sa mapanganib na planong yon. Ang kasakiman ng mga Alcantara ay muling nagtagumpay laban sa kanilang natitirang konsensya. Nang sa wakas ay lumabas ang dalawa sa opisina,
Dahan-dahang lumabas si Belen mula sa kanyang pinagtataguan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang maliit na silid sa bodega. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa isang malaking pagkakataon na ngayon ay bumubukas sa kanyang harap. Gusto nilang magsinungaling? Gusto nilang kuhanin ang kanyang tinig? Sige, hahayaan niya silang gawin yon. Hahayaan niyang umakyat si Miranda sa pinakamataas na rurok ng kasikatan gamit ang kanyang boses upang sa sandaling hilahin niya ang tali, ang pagbagsak ng mga ito ay maging mas masakit at walang kaligtasan. Kinuha ni Belen ang kanyang cellphone at nag-upload ng isang bagong kanta. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang mag-iwan ng isang napakaliit na detalye, isang natatanging paraan ng paghinga at isang banayad na pang-inginig sa dulo ng bawat note na tanging ang kanyang dating guro sa musika lamang ang makakapansin. Pagkalipas ng 3 araw, habang naglilinis si Belen sa malawak na sala, nakabukas ang malaking telebisyon sa dingding. Ang mga katulong ay nagtitipon sa harap nito habang nanonood ng isang live na panayam sa sikat na programa sa tanghali. Sa screen nakaupo si Miranda na may hawak na mikropono, katabi si Gabriel na nakasuot ng kagalang-galang na ngiti. Kaya naman Miranda, totoo nga ba ang kumakalat na balita? Ikaw nga ba ang misteryosong singer na si Lihim na nagpabaliw sa buong bansa? Tanong ng host na may kasamang matinding pananabik. Tumingin muna si Miranda kay Gabriel na tumango ng bahagya. Pagkatapos, humarap si Miranda sa camera na may pinakamagandang ngiti. Opo. Ako nga po si Lihim. Sinadya ko pong itago ang aking mukha noong una dahil nais kong patunayan sa lahat na ang aking talento ay hindi lamang dahil sa aking pangalan, kundi dahil sa totoong ganda ng aking musika, buong giting na pagsisinungaling ni Miranda. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao sa studio. Ang mga katulong sa sala ng mga Alcantara ay napasinghap din sa gulat at nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa kung gaano kagaling ang kanilang magiging bagong senyora. Mula sa likod ng sofa, hawak ang basahan, tahimik na pinanood ni Belen ang mukha ng kanyang asawa sa screen. Walang bakas ng hiya sa mukha ni Gabriel habang nakikipaggamay sa mga tao para sa tagumpay ng kanyang kasinungalingan. Numiti si Belen, isang ngiting malamig at puno ng lason. Magpakasaya kayo ngayon, Gabriel. Miranda. Dahil ang boses ng ninakaw ninyo ay siyang magiging lubid na bibitay sa inyong dalawa. Isang gabi, habang naglalakad si Belen patungo sa maliit na palengke malapit sa mansyon upang bumili ng mga sariwang gulay para sa hapunan ni Doña Aurora, biglang vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang pamilyar at may edad ng boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Belen? Ikaw ba yan? Napatigil si Belen sa paglalakad sa ilalim ng malamig na ilaw ng post sa kalsada. Sir Dante? Ang kanyang dating guro sa musika, ang tanging tao na naniwala sa kanyang talento bago siya tuluyang ikulong ng mga Alcantara sa kanilang gintong hawla. Alam ko ang boses mo, Belen. Kahit magtago ka pa sa likod ng pangalang Lihim, at kahit anong dumi ng laro ng mga Alcantara upang palabasin na si Miranda ang may-ari ng boses na yan, hinding-hindi mo ako maloloko. Sinuportahan kita nung bata ka pa, at kilalang-kilala ko ang bawat note na binibitiwan mo. Emosyonal na sabi ni Dante. Hindi na napigilan ni Belen ang kanyang mga luha. Sa wakas, may isang tao na nakakakilala sa kanya. May isang tao na nakakaalam ng kanyang katotohanan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Sir Dante, tulungan niyo po ako. Gusto nilang kunin ang anak ko. Gusto nilang palabasin na nababaliw ako pagkatapos kong manganak upang tuluyan akong itapon, bulong ni Belen habang pilit na pinipigilan ng kanyang hikbi upang huwag makatawag ng pansin sa mga taong naglalakad sa kalye.
Nang marinig ni Dante ang malupit na plano ng mga Alcantara, galit na galit ito. Matagal nang may galit si Dante sa pamilyang yon dahil nung nakaraan, ipinasara ni Doña Aurora ang kanyang music studio nang tanggihan niyang pirmahan ng isang mapagsamantalang kontrata para kay Gabriel. Huwag kang matakot, Belen. Hindi natin hahayaang sirain nila ang buhay mo at ng anak mo. Makinig ka sa akin. May kaibigan ako sa Intellectual Property Office. Bukas na bukas din, irerehistro natin ang lahat ng mga kanta ni Lihim sa ilalim ng iyong tunay na pangalan, Belen Santos. Gagamitin natin ang mga hilaw na file ng recording na nasa cellphone mo bilang matibay na ebidensya ng pagmamay-ari. Kapag naglabas sila ng album gamit ang boses mo, maaari natin silang idemanda ng malaking kaso ng copyright infringement. Seryosong paliwanag ni Dante. Opo, Sir Dante. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin ninyo. Sagot ni Belen na may kasamang bagong lakas sa kanyang puso. Nang gumalik si Belen sa mansyon, dinala niya ang mga gulay sa kusina. Habang naghahanda siya, narinig niya ang sunod-sunod na sigaw mula sa music room sa ikalawang palapag. Dahan-dahan siyang umakyat upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa loob ng silid, nakatayo si Miranda sa harap ng isang malaking salamin, sinusubukang sabayan ang kanta ni Lihim na tumutugtog sa mga speaker. Nuwit kitang-kita ang hirap sa mukha nito. Hindi nito masabayan ang tamang tiempo ng paghinga at ang mabilis ngunit banayad na paglipat ng mga note na ginawa ni Belen. Buisit! Bakit ba napakahirap kantahin nito? Sino ba talaga ang sumulat ng kantang ito? Galit na sigaw ni Miranda sabay balibag ng kanyang baso ng tubig sa sahig. Ang mga kristal ay nagkalat sa tapat ng pintuan kung saan nakatayo si Belen. Nakita ni Miranda si Belen na nakatingin sa kanya. Agad na nag-init ang ulo nito. Lumapit ito kay Belen at marahas na itinulak ang balikat nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan, katulong? Linisin mo ito. At siguraduhin mong hindi ka gagawa ng kahit anong ingay habang nag-eensayo ako. Sigaw ni Miranda. Hindi kumibo si Belen. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Miranda upang pulutin ang mga basag na kristal. Habang ginagawa yon, isang piraso ng kristal ang humiwa sa kanyang daliri at ang dugo ay dahan-dahang pumatak sa sahig. Ngunit hindi siya dumaing. Tumingala siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Miranda, isang tingin na walang takot, kundi puno ng lihim na awa para sa babaeng umaasa sa isang nakaw na talento. Anong uri ng tingin yan? Gusto mo bang ipasipa kita sa labas ng bahay na ito? Galit na hamon ni Miranda, na tila natakot sa lamig ng mga mata ni Belen. Pasensya na po, Ma Miranda. Linilinis ko lang po ang kalat ninyo, mahinahong sagot ni Belen bago tumayo at lumabas ng silid. Nang gabing yon, habang nilalagyan ni Belen ng benda ang kanyang nasugatang daliri sa kanyang kwarto sa bodega, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang maikling mensya mula kay Sir Dante ang dumating. Tapos na ang pagpaparehistro, Belen? Ikaw na ang opisyal at tanging may-ari ng bawat note at bawat salita ni Lihim sa ilalim ng batas. Hayaan mo silang maglabas ng album. Hayaan mo silang gumastos ng milyon-milyong piso para sa promo. Dahil sa oras na magsimula silang kumita gamit ang boses mo, hawak na natin ang kanilang leeg. Niyakap ni Belen ang kanyang tiyan habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan nakatayo ang marangyang mansyon ng mga Alcantara sa ilalim ng dilim. Malapit na, anak ko. Malapit na tayong maging malaya, bulong niya sa gabi. Ang araw ng linggo ay ang tanging pagkakataon kung kailan lumalabas si Doña Aurora ng mansyon upang pumunta sa simbahan para sa kanyang lingguhang kawanggawa. Para sa mga kapitbahay at sa mga tao sa labas, si Doña Aurora ay isang banal at mapagkawanggawang matanda. Ngunit para kay Belen, alam niya ang totoong mukha ng kanyang biyen at sa likod ng mamahaling belo nito, isang mukha ng kasakiman at kalupitan. Bago umalis, iniwan ni Doña Aurora ang isang mahigpit na utos kay Belen.
Linisin mo ang aking silid, Belen, at siguraduhin mong walang bawas o galaw sa aking mga gamit, lalo na sa aking aparador ng mga iyas. Kung may mawawala kahit isang maliit na bagay, alam mo kung saan ka pupulutin. Malamig na bilin ng matanda bago sumakay sa kanyang marangyang sasakyan. Nang masiguro ni Belen na wala na ang sasakyan ni Doña Aurora, dahan-dahan siyang umakyat patungo sa silid ng matanda. Ito ang kanyang pinakahihintay na pagkakataon. Alam niyang may isang lihim na compartment sa ilalim ng malaking vanity mirror ng matanda kung saan itinago nito ang mga pinakaimportanteng dokumento ng pamilya. Pumasok si Belen sa silid. Ang amoy ng mamahaling pabango at insenso ay agad na sumalubong sa kanya, isang amoy na nagpabigat sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa vanity table. Maengat niyang hinanap ang maliit na button sa ilalim ng lamesa na minsan niyang nakitang pinindot ni Doña Aurora nung lihim siyang naglilinis sa labas ng pinto. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig niya. Ang isang maliit na drawer sa gilid ng lamesa ay dahan-dahang bumukas. Sa loob nito, bukod sa mga mamahaling kwintas at singsing, ay may isang makapal na sobreng kulay kape na may selyo ng korte. Mabilis na kinuha ni Belen ang sobre at binuksan ito. Ang nakasulat sa unahan ay, "Ang huling habilin at testamento ni Don Eduardo Alcantara." Nanginginig ang mga kamay ni Belen habang binabasa ang mga legal na dokumento sa wikang Ingles. Habang patuloy siyang nagbabasa, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at labis na pagkabigla. Ang yumaong Don Eduardo, ang lolo ni Gabriel na siyang tunay na nagpatayo ng imperyo ng mga Alcantara, ay isang mabuting tao na mahilig sa classical na musika. Nung nabubuhay pa ito lamang ang tanging miyembro ng pamilya na nagpakita ng kabutihan kay Belen at pinuri ang kanyang magandang tinig. Ayon sa testamento, may isang napakahigpit na kondisyon ang lolo para sa pamamahagi ng kayamanan. Ang 70% ng lahat ng ari-arian, kabilang ang Alcantara Holdings at ang lupain sa Batangas, ay direktang ipapamana sa unang anak ni Gabriel. Ngunit, kung mapatutunayan na si Gabriel ay nagkaroon ng pakikiapid, pangangalo niya o pisikal at emosyonal na pang-aabuso sa kanyang asawang si Belen Santos, ang buong pamamahala ng ari-arian at ang karapatan sa pagpapasya para sa bata ay otomatikong mapupunta kay Belen upang maprotektahan ang kapakanan ng kanyang apo. Napatakip ng bibig si Belen. Kaya pala. Galit na galit si Doña Aurora nang malaman nitong buntis siya. At kaya pala nagmamadali silang magplano ni Dr. Ramos upang palabasin siyang baliw pagkatapos niyang manganak. Dahil kung mananatili siyang matino at hawak niya ang kanyang anak, sa oras na lumabas ang katotohanan tungkol sa relasyon ni Gabriel at Miranda, mawawalan ng kahit isang sentimo ang mga Alcantara. Sila ay mapapalaya sa sarili nilang mansyon, at si Belen ang magiging bagong may-ari ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Ito ang dahilan ng kanilang takot. Ito ang dahilan ng kanilang kalupitan. Biglang narinig ni Belen ang busina ng isang sasakyan mula sa labas ng gate. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Maaga ang pagbabalik ni Doña Aurora dahil nakalimutan nito ang kanyang checkbook para sa donasyon. Mabilis na ibinalik ni Belen ang testamento sa loob ng sobre. Isinarado ang lihim na drawer at maingat na inilagay ang sobre sa loob ng kanyang malawak na apron. Kumuha siya ng basahan at mabilis na nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa gilid ng bintana. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Doña Aurora na may hawak na pamaypay at nakataas ang kilay habang nakatingin kay Belen. "Bakit ka pinagpapawisan, Belen? May hinawakan ka ba sa aking mga gamit?" Ang matatalim na mata ng matanda ay tila pilit na binabasa ang isip ni Belen. Humarap si Belen ng may kasamang pekeng takot. Pilit na pinipigilan ng pang-inginig ng kanyang mga kamay.
Pasensya na po, Doña Aurora. Medyo mainit po kasi dito sa loob ng silid ninyo dahil sarado ang mga bintana. Katatapos ko lang pong magpunas ng mga gilid ng dingding. Mahinahong sagot ni Belen habang yumuyuko bilang paggalang. Tumingin si Doña Aurora sa vanity table. Pagkatapos ay muling tumingin kay Belen na may halong pandidiri. Umalis ka na nga rito. Ang amoy ng pawis mo ay sumisira sa bango ng aking silid. At bilisan mo ang pagluluto ng tanghalian. Opo, Doña Aurora, sagot ni Belen bago mabilis na lumabas ng silid. Nang makarating siya sa likod bahay, malapit sa lumang bodega, sumandal si Belen sa pader at huminga ng malalim. Hinawakan niya ang makapal na subreng nakatago sa kanyang apron. Ang kanyang takot ay tuluyan ng napalitan ng isang matigas at malamig na kapangyarihan. Hawak ko na ang katotohanan, Gabriel, Doña Aurora. Ang tanging kailangan ko na lang ay ang tamang sandali upang sunugin ang inyong kaharian. Bulong ni Belen sa kanyang sarili habang tumitingin sa langit. Hindi tanga si Doña Aurora. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang pagbabago sa mga mata ni Belen. Wala na ang takot at pagkahiya sa tuwing sinisigawan niya ito. Sa halip, ang mga mata ng kanyang menopos na dumi sa pamilya ay naging masyadong tahimik at matigas. Dahil dito, nagpasya ang matanda na kailangan na niyang kumilos ng mas maaga kaysa sa binalak nila ni Dr. Ramos. Kailangan nating gawan ng paraan upang maipakulong siya o maipasok sa pasilidad ngayon pa lang, Miranda. Hindi ako mapapanatag hanggat malaya siyang nakakagala sa loob ng aking mansyon. Bulong ni Doña Aurora habang nakaupo sa sala kasama si Miranda. Madali lang yan, Doña Aurora. Bakit hindi natin siya paratang anang pagnanakaw? Isang mamahaling alahas. Kapag nahanap yon sa kanyang silid sa bodega, kahit si Gabriel ay walang magagawa kundi hayaan siyang kaladkarin ng mga pulis. Mungkahi ni Miranda na may kasamang malupit na ngiti. Hindi nila alam, si Belen ay nasa likod ng pinto ng kusina. Hawak ang kanyang cellphone na lihim na nakarecord ang kanilang buong pag-uusap. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto ninyo ng laro? Sige, ibibigay ko sa inyo ang laro ninyo. Kinabukasan, sinadya ni Doña Aurora na iwan ang kanyang napakahalagang gintong singsing na may malaking asul na sapiro sa ibabaw ng lamesa sa sala. Pagkatapos, inutusan niya si Belen na linisin ang lugar na yon, habang siya at si Miranda ay lumabas para sa isang kunwaring lakad. Alam ni Belen ang patibong. Lumapit siya sa lamesa ngunit hindi niya hinawakan ang singsing gamit ang kanyang kamay upang maiwasan ang anumang fingerprint. Ginamit niya ang isang piraso ng malinis na tissue upang kunin ito. Pagkatapos, maingat siyang pumunta sa hallway kung saan nakasabit ang mamahaling Hermes bag ni Miranda. Lihim niyang isinilid ang singsing sa pinakailalim na drawer ng bag na yon. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik sina Doña Aurora at Miranda kasama si Gabriel na kararating lang din mula sa opisina. Biglang sumigaw si Doña Aurora mula sa sala. Ang singsing ko! Ang aking sapiro na pamana pa ng aking ina. Nawawala. Sino ang kumuha nito? Sigaw ng matanda na tila hysterical. Agad na lumapit si Miranda at hinawakan ang kamay ng matanda. Doña Aurora, si Belen lang naman ang naiwan dito sa sala kanina habang naglilinis. Siguradong siya ang kumuha. Tumingin si Gabriel kay Belen. Nakakalabas lang mula sa kusina. Belen, totoo ba ito? Ninakawan mo ba si Mama? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pagkabigo at galit. Hindi po, Gabriel. Wala po akong kinukuha, mahinahong sagot ni Belen habang nakatayo ng diretso sa harap nila. Huwag kang magsinungaling, hampas lupa. Tawagan mo ang mga pulis, Gabriel. Kailangang i-search ang kanyang kwarto sa bodega ngayon din. Utos ni Doña Aurora. Mabilis na dumating ang 2 pulis na tinawagan ni Gabriel.
Pinangunahan ni Doña Aurora at Miranda ang paghahanap sa maliit at madilim na silid ni Belen sa bodega. Hinalugog nila ang bawat sulok, itinapon ang kanyang mga simpleng damit, at sinira ang kanyang maliit na higaan. Ngunit pagkalipas ng kalahating oras, walang singsing na nahanap ang mga pulis. Impossible! Siguradong itinago niya ito sa ibang lugar. Sigaw ni Miranda na tila hindi makapaniwala sa resulta. Lumapit si Belen sa mga pulis nang may kasamang kalmadong mukha. Kung nais ninyo pong maging patas, baka maaari nyo ring isearch ang mga gamit ng lahat ng tao dito sa mansyon. Baka po kasi may ibang nakakita at naglagay nito sa kanilang sariling gamit nang hindi sinasadya. Tumingin ang mga pulis kay Gabriel. Tumango si Gabriel bilang pahintulot. Mabilis na sinuri ng mga pulis ang mga bag ng mga katulong, ngunit wala silang nahanap. Sa wakas, lumapit ang isang pulis sa Hermes bag ni Miranda na nakalagay sa lamesa sa hallway. "Teka, bakit niyo sasaliksikin ang bag ko? Ako ang biktima rito!" Galit na protesta ni Miranda habang ang kanyang mukha ay unti-unti nang namumutla. "Ito ay pamamaraan lamang, ma'am," sagot ng pulis bago buksan ang bag. Nang ilabas ng pulis ang kanyang kamay mula sa loob ng bag, hawak na nito ang gintong singsing na may asol na sapiro. Lahat ay napasinghap sa gulat. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora, habang si Gabriel naman ay tumingin kay Miranda nang may matinding galit at pagdududa. "Miranda, bakit nasa bag mo ang singsing ni Mama?" Ang boses ni Gabriel ay nanginig sa galit. Hindi ko alam, Gabriel. Isilusumpa ako. Nilagay yan ng katulong na yan sa bag ko upang i-frame up ako. Hindi ko kailangan ng singsing na yan. Sigaw ni Miranda habang umiiyak at pilit na humahawak sa braso ni Gabriel. Ngunit marahas siyang itinulak ng lalaki. "Kahiya-hiya," sigaw ni Gabriel bago tumalikod. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang tagumpay ni Belen sa kanyang counter-trap, isang puting sasakyan ang biglang pumarada sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Ramos kasama ang dalawang lalaking may malalaking katawan na suot ang uniforme ng isang pribadong pasilidad ng kalusugan. May hawak na papel si Dr. Ramos at mabilis na lumapit kay Gabriel at Doña Aurora. "Gabriel, Aurora, narito na ang mga opisyal na dokumento mula sa korte at sa aking klinika. Ayon sa aking huling pagsusuri, si Belen ay nagpapakita ng matinding senyales ng paranoia, delusyon at agresibong ugali na maaring magdulot ng panganib sa kanyang sarili at sa batang kanyang dinadala. Para sa kaligtasan ng tagapagmana ng mga Alcantara, kailangan natin siyang dalhin sa ating pasilidad na yun din upang masubaybayan ng maayos, seryosong sabi ng doktor. Tumingin si Doña Aurora kay Belen na may kasamang malupit at nagwaging ngiti. Dahan-dahang lumapit ang dalawang malalaking lalaki kay Belen, hawak ang mga tali na ginagamit para sa mga pasyenteng nagwawala. Napasandal si Belen sa pader ng hallway habang ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa takot na baka tuluyan siyang mailayo sa kanyang anak. Sandali! Ang malakas at matatag na sigaw ni Belen ay naging sanhi ng paghinto ng dalawang malalaking lalaki na dahan-dahan ang lumalapit sa kanya. Noong mga sandaling yon, walang kahit isang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tumingin siya sa mga pulis na nakatayo pa rin sa sala na tila naguguluhan sa nangyayari. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play button ng isang audio file. Isang malinaw na boses ang agad na umalingaw-ngaw sa buong hallway. "Madali lang nating magagawa ang mga dokumento pagkatapos niyang manganak. Maaari nating palabasin na may matinding postpartum depression si Belen. Mabilis nating makukuha ang buong kustodya ng bata at maaari nating ipadala si Belen sa isang tahimik na pasilidad." Yon ang boses ni Dr. Ramos.
at sinundan agad ito ng boses ni Doña Aurora. Mabuti, kailangan nating makuha ang bata. Hindi ko hahayaang makuha ng isang hampas lupang katulad ni Belen ang kayamanang yon. Ang katahimikan na bumalat sa buong mansyon pagkatapos ng pagtugtog ng audio ay napakabigat. Ang mukha ni Dr. Ramos ay agad na nawalan ng dugo at naging kasing puti ng pader. Si Doña Aurora naman ay napaatras habang ang kanyang pamaypay ay nalaglag sa sahig. Tumingin si Gabriel sa kanyang ina nang may kasamang matinding gulat at kahihiyan. Tumingin ang opisyal ng pulisya kay Dr. Ramos at pagkatapos ay kay Doña Aurora. Ang pagpaplano ng peking dokumentong medikal at ang tangkang pagkidnap sa isang buntis ay isang napakalaking krimen sa ilalim ng batas malamig, nasabi ng pulis. Hindi yan totoo. Edit ang audio na yan. Sinisiraan niya kami. Sigaw ni Doña Aurora habang nanginginig ang buong door katawan sa takot at galit. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, lumapit si Gabriel at hinawakan ang braso ng doktor. Ramos, lumabas kayo ng bahay ko. Nayon din, at dalhin mo ang mga tao mo! Galit na utos ni Gabriel. Alam niya na kung magpapatuloy ang eksenang ito, ang pangalan ng pamilya Alcantara ay tuluyan ng masisira sa publiko. Mabilis na umalis si Dr. Ramos kasama ang dalawang lalaki, habang ang mga pulis naman ay nagpaalam na rin matapos kunin ang kopya ng audio mula kay Belen bilang bahagi ng kanilang ulat. Humarap si Belen kay Gabriel. Wala na ang dating pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging put at pandidiri na lamang ang natitira doon. Tapos na ako sa inyo, Gabriel. Tapos na ako sa pamilyang ito. Hinding-hindi ninyo makukuha ang anak ko, malamig na sabi ni Belen. Belen, sandali. Pakiusap. Pag-usapan natin ito. Pakiusap ni Gabriel. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng babae. Dahan-dahang naglakad si Belen patungo sa kanyang silid sa bodega. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit, ang testamento ni Don Eduardo, at ang mga lumang music sheet ng kanyang ina. Wala siyang kinuha kahit isang sentimo o alahas mula sa pamilya Alcantara. Lumabas siya ng mansyon na nakataas ang bit-bit ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang danggal. Sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Bumaba si Sir Dante mula rito at mabilis na kinuha ang bag ni Belen upang ilagay sa likod. Mabuti at ligtas ka, Belen. Simula ngayon, ligtas ka na sa pangangalaga ko, nakangiting sabi ng kanyang dating guro habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Salamat po, Sir Dante. Sagot ni Belen bago sumakay. Habang dahan-dahang umuusad ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Alcantara, naramdaman niya ang unang tunay na luha ng kalayaan na pumatak sa kanyang pisingi. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na opisina sa mansyon, nakaupo si Gabriel na hawak ang kanyang ulo. Sa ibabaw ng kanyang lamesa ay may isang puting sobre na iniwan ni Belen bago ito umalis. Isang kasunduan sa hiwalayan at ang pirma nito na nagpapatunay na wala siyang hihinging kahit anong suportang pinansyal mula kay Gabriel, basta't wag lang nitong lalapitan ang kanilang anak. Ngunit hindi lamang iyon ang nakita ni Gabriel. Sa tabi ng sobre ay may isang piraso ng papel na naglalaman ng sulat-kamay na liriko ng isang kanta. Nang tingnan ni Gabriel ang mga salitang nakasulat doon, pakiramdam niya ay biglang huminto ang kanyang mundo. Iyon ang liriko ng pinakabagong kanta ni Lihim. Ang kantang kasalukuyang pinopromote ng kanyang kumpanya gamit ang mukha ni Miranda. Ang sulat-kamay na yon ay kilalang-kilala niya. Yon ang sulat-kamay ng kanyang asawang si Belen. Nanlamig ang buong katawan ni Gabriel habang dahan-dahang binabasa ang dulo ng papel kung saan nakasulat ang isang maikling tala. Salamat sa paggasta ng milyon-milyong piso para sa promo ng boses ko, Gabriel. Sabik na ako makita kung paano ninyo ipapaliwanag sa buong mundo
na ang asawang itinuring ninyong katulong ang siyang nagpapakain sa inyong kumpanya ngayon. Nabitawan ni Gabriel ang papel habang ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Belen, Ikaw si Lihim? Bulong niya sa sarili habang napapasandal sa kanyang upuan. Nanginginig ang buong katawan sa katotohanang ang kanyang kumpanya at ang kanyang buong pamilya ay kasalukuyan ng nakatali sa leeg ng asawang kanilang itinapon. Naging isang malaking bangungot para kay Gabriel ang mga sumunod na oras matapos niyang matuklasan ang katotohanan. Agad siyang bumalik sa mansyon at marahas na binuksan ang pinto ng music room kung saan nag-eensayo si Miranda. Ibinato ni Gabriel ang piraso ng papel na may sulat kamay ni Belen sa harap ng mukha ni Miranda. Magsabi ka ng totoo sa akin, Miranda? Ikaw ba talaga si Lihim? Ang sigaw ni Gabriel ay yumanig sa buong silid na naging sanhi ng pagkatakot ng mga katulong sa labas. Napatigil si Miranda, ngunit mabilis niyang pinilit na maging kalmado. Gabriel, ano bang pinagsasabi mo? Siyempre ako si Lihim. Sino pa ba ang gagawa ng mga kantang yon kundi ako? Huwag mo na akong lokohin! Ang sulat kamay na ito ay kay Belen. Ang mga orihinal na demo na ginamit natin para sa promo ay galing sa lumang cellphone niya. Ikaw, ninakaw mo lang ang boses niya dahil alam mong tapos na ang sarili mong karera. Galit na bulyaw ni Gabriel habang hinahawakan ng mahigpit ang mga balikat ni Miranda. Nang pumasok si Doña Aurora sa silid at nalaman ang katotohanan, halos himatayin ang matandang babae. Ngunit mabilis na nanaig ang kanyang kasakiman at pride. Ano naman kung siya si Lihim, Gabriel? Asawa mo pa rin siya sa ilalim ng batas? Ang lahat ng kinikita niya at pagmamay-ari niya ay pagmamay-ari rin ng pamilyang ito. Maaari natin siyang idemanda ng paglabag sa kontrata ng kasal kung hindi siya makikipagtulungan sa atin. Mariing sabi ni Doña Aurora. hindi niyo ba naiintindihan? Nakarehistro na ang lahat ng kanta ni Lihim sa ilalim ng pangalang Belen Santos bago pa natin inangkin ang boses niya. Sa batas, tayo ang magnanakaw. At sa darating na Biyernes, gaganapin na ang grand launching ng Alcantara Music Festival kung saan kailangang kumanta ni Miranda ng live sa harap ng mga pinakamalalaking sponsor sa bansa. Kung hindi natin makuha ang pahintulot ni Belen, tapos na ang kumpanya natin, paliwanag ni Gabriel habang hawak ang kanyang sumasakit na ulo. Dahil sa matinding takot na mawala ng kayamanan at kasikatan, nagpasya si Gabriel na hanapin si Belen. Natuntun niya ang kinaroroonan ng asawa sa tulong ng mga impormasyon tungkol kay Sir Dante. Nang makarating si Gabriel sa simpleng studio ni Dante, nakita niya si Belen na nakaupo sa tapat ng piano. Mukha siyang napakaganda, malusog, at may hawak na tasa ng tsaa habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang tiyan ay bahagyang halata na sa ilalim ng kanyang simpleng kasuotan. Belen, pakiusap, mag-usap tayo. Ang boses ni Gabriel ay walang-wala na ang dating yabang. Ito ay tunog ng isang taong nagmamakaawa. Dahan-dahang humarap si Belen sa kanyang asawa. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Ano ang ginagawa mo rito, Gabriel? Wala ka ng karapatang pumasok sa buhay ko. Belen, pakiusap. Alam ko nang ikaw si Lihim. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko, sa nagawa ni Mama. Pero pakiusap, isipin mo ang ating kumpanya. Isipin mo ang ating anak. Kung babagsak ang Alcantara Holdings, ano ang ipapamana natin sa bata? Pwede naman tayo magsimula muli. Mag-usap tayo sa mga kontrata, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng shares ng kumpanya, pakiusap ni Gabriel habang sinusubok ang hawakan ng kamay ni Belen. Ngunit mabilis na iniwas ni Belen ang kanyang kamay. Isipin ang alak natin. Nung pinaplano ninyo ni Dr. Ramos na ikulong ako sa pasilidad at palabasin akong baliw, naisip mo ba ang anak natin, Gabriel? Nung hinayaan mo akong lumuhod sa harap ng kabit mo para linisin ang sapatos niya,
Naisip mo ba ang dangal ko bilang asawa mo? Ang kayamanan ng mga Alcantara ay puno ng dumi at kasinungalingan. Hinding-hindi ko hahayaang madungisan ang anak ko ng pera ninyo. Belen, kapag hindi ka kumanta o pumayag, na gamitin namin ang boses mo para sa festival sa Biyernes, makakasuhan kami ng malaking halaga mula sa mga telecom sponsors. Masisira ang pamilya ko! Sigaw ni Gabriel na tila desperado na. Iyon ay problema mo na, Gabriel. Ibinigay ko na sa iyo ang tinig ko nung pinili kong maging asawa mo. Nungit itinapon mo yon. Nayon, ang boses ko ay para sa akin na lamang at para sa kaligtasan ng anak ko. Malamig na sagot ni Belen bago tumayo at sinyasan si Sir Dante na paalisin na si Gabriel. Nang gabing yon, habang nakaupo si Gabriel sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telpono. Ito ay mula sa kanyang punong abogado. Sir Gabriel, may masamang balita. Kakahatid lang po sa atin ng isang opisyal na cease and desist order mula sa korte sa pangunguna ng mga abogado ni Belen Santos. Kung gagamitin po natin ang alinman sa mga kanta ni Lihim o ang kanyang boses sa darating na festival, otomatikong ipapatigil ng mga otoridad ang palabas at haharap tayo sa kasong kriminal at milyon-milyong pisong multa. Meron na lamang po tayong 24 na oras upang lutasin ito. Nabitawa ni Gabriel ang telpono. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang marang, yang opisina, na ngayon ay tila ba naging isang malaking selda na unti-unti nang sumisikip para sa kanya at sa buong pamilya Alcantara. Ang gabi ng Alcantara Music Festival ay napuno ng karangyaan at kislap ng mga ilaw sa loob ng pinakamalaking teatro sa bansa. Ang mga pinuno ng malalaking kumpanya, ang mga kilalang mamamahayag, at ang mga matataas na tao sa lipunan ay naroroon upang masaksihan ang unang live na pagtatanghal ng tinaguriang misteryosong diva na si Lihim, na ayon sa pamilya Alcantara ay walang iba kundi si Miranda. Sa loob ng VIP lounge, si Doña Aurora ay nakaupo na parang isang reyna, suot ang kanyang pinakamamahalang iyas. Ngunit sa tabi niya, si Gabriel ay hindi mapakali. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha habang hawak ang kanyang nanginginig na mga kamay. Gabriel, ayusin mo ang mukha mo. Walang mangyayaring masama. Hindi mangangahas ang katulong na yan na gumawa ng gulo sa harap ng ganito karaming tao. Isang simpleng banta lang ang ginawa niya, bulong ni Doña Aurora upang palakasin ang loob ng kanyang anak. Ngunit hindi mapakali si Gabriel. Alam niya na ang cease and desist order ay totoong batas, at si Belen ay hindi na ang dating mahina at takot na asawa. Nagsimula ang palabas. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan nang umakyat si Miranda sa entablado, suot ang isang kumikinang na gintong trahe. Hawak niya ang mikropono at nang magsimulang tumugtog ang musika ni Lihim, nagsimula na siyang gumalaw at sumabay sa kanta, isang perpektong lip-sync na inihanda niya sa loob ng maraming araw. Ang mga tao ay nagsimulang humanga sa ganda ng tinig na nanggagaling sa mga speaker ng teatro. Ngunit sa kalagitnaan ng kanta, nang darating na ang pinakamataas na note ng pagtatanghal, biglang huminto ang musika. Isang matalim na tunog ng static ang narinig sa buong teatro. Napatigil si Miranda. Ang kanyang bibig ay nakabukas pa rin, ngunit walang kahit anong tunog ang lumalabas. Tumingin siya sa control booth nang may kasamang matinding takot sa kanyang mga mata. Ang buong teatro ay napuno ng bulong-bulungan. Ano ang nangyayari? Dambana ng host mula sa gilid. Sa sandaling iyon, ang spotlight ay biglang lumipat patungo sa gilid ng entablado. Isang dahan-dahang hakbang ang narinig mula sa kadiliman. Lumabas si Belen. Suot niya ang isang napakasimple, nungit napaka-eleganteng asul na damit na banayad na yumayakap sa kanyang lumalaking tiyan. Hawak niya ang isang totoong mikropono nang walang kahit anong kaba sa kanyang mga mata.
Nang buksan niya ang kanyang mga labi, walang instrumental na kasama. Ngunit ang kanyang boses ay agad na sumakop sa bawat sulok ng malaking teatro. Iyon ang totoong boses ni lihim. Mas malalim, mas malinis, at puno ng matinding emosyon na naging sanhi ng pagtayo ng balahibo ng lahat ng nakikinig. Ito ay tinig ng isang babaeng dumaan sa apoy ng pagdurusa, ngunit ngayon ay malaya na. Napasinghap ang mga tao. Ang ilan ay napatayo sa kanilang mga upuan sa sobrang pagkabigla. Mula sa malaking LED screen sa likod ni Belen, biglang nagbago ang imahe. Hindi ang pangalan ni Miranda ang lumabas, kundi ang opisyal na sertipiko mula sa Intellectual Property Office na nagpapatunay na si Belen Santos ang nag-iisang may-ari ng bawat kanta ni Lihim. At hindi lamang yon. Kasunod nito ay ang paglalaro ng isang maikling video clip, ang lihim na pag-record ni Belen sa loob ng music room ng mga Alcantara, kung saan maririnig ang boses ni Miranda na nagsasabing, "Bakit hindi natin sabihin sa publiko na ako si Lihim?" Ang tunay na lihim ay tiyak na isang mahiyain, walang magagawa kundi manahimik. Ang buong teatro ay napuno ng matinding hiyawan at galit na mga tao. Ang mga sponsor ay napatayo na may kasamang galit sa kanilang mga mukha. Magnanakaw, sinungaling. Ang sigaw ng mga tao ay nakatutok kay Miranda na ngayon ay umiiyak na sa takot habang sinusubukang takpan ang kanyang mukha bago mabilis na tumakbo palayo sa entablado. Sa VIP lounge, naramdaman ni Doña Aurora na tila ba gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay habang si Gabriel naman ay napaluhod sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib sa matinding kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Mabilis na tumayo ang dalawang matatanda upang lumabas ng teatro bago pa sila maabutan ng mga tao. Ngunit nang buksan nila ng pinto ng VIP lounge, sumalubong sa kanila ang 3 opisyal ng puli, siya kasama ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation, NBI. Doña Aurora Alcantara, Gabriel Alcantara. Kayo ay inirereklamo ng pagnanakaw ng karapatang-ari, pandaraya sa mRNA malalaking investor, at pagtatangkang pagkidnap at palsipikasyon ng mga medical na dokumento laban kay Belen Santos. Kailangan ninyong sumama sa amin sa presinto ngayon din, malamig na sabi ng opisyal ng pulisya habang ipinapakita ang warrant of arrest. Ang mga flashes ng camera mula sa mga mamamahayag ay nagsimulang sumalubong sa kanilang mga mukha na naging sanhi ng tuluyang pagbagsak ng natitirang danggal ng pamilya Alcantara sa harap ng buong bansa. Mula sa entablado, tinapos ni Belen ang kanyang kanta na may kasamang huling note na napakaganda at malaya. Tumingin siya sa direksyon kung saan kinakaladkad ng mga pulis si Gabriel at Doña Aurora. Wala siyang naramdamang awa, kundi isang malalim na katahimikan at kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang tinig, na minsang nilunod ng kanilang kasakiman, ay siya na ngayong naging instrumento upang isulat ang kanilang sariling katapusan. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Alcantara ay mabilis at walang awa, parang isang malaking kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Matapos ang iskandalo sa festival, ang Alcantara Holdings ay tuluyang iniwasan ng mga mamumuhunan. Ang malaking telecom company na nag-sponsor ng festival ay naghain ng kasong sibil na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso laban sa kumpanya dahil sa panloloko at paglabag sa kontrata. Upang maiwasan ang tuluyang pagkakakulong, napilitan silang gamitin ang lahat ng kanilang natitirang pera. Ngunit hindi yun sapat. Ang kanilang mga ari-arian ay pansamantalang ipina-freeze ng korte habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga kasong kriminal nina Doña Aurora at Dr. Ramos para sa palsipikasyon at tangkang pagkidnap. Ngunit ang pinakamalaking hantungan ng karma ay dumating sa loob ng silid ng korte kung saan binasa ang opisyal na pagpapatupad ng totoong testamento ni Don Eduardo Alcantara. Sa harap ng hukom,
Nakaupo si Belen kasama si Sir Dante at ang kanyang legal na koponan. Sa kabilang dako naman ay si Gabriel, na mukhang luma, pagod at wala ng kahit kaanting sigla sa kanyang mga mata. Si Miranda ay hindi na sumipot. Tumakas ito patungo sa ibang bansa upang iwasan ng mga kaso. Ngunit hinarang ito ng Bureau of Immigration at kasalukuyan ng nasa ilalim ng kustodya ng mga awtoridad. Matapos suriin ang mga ebidensya ng pakikiyapid ni Gabriel kay Miranda, ang pampublikong silsil ng video sa festival, at ang mga medical na pagtatangka laban kay Belen, nagbaba ng pinal na desisyon ng hukom. Ayon sa mga kondisyon na iniwan ni Don Eduardo Alcantara, napatunayan na si Gabriel Alcantara ay lumabag sa kasunduan ng katapatan at ng abuso sa kanyang asawa. Dahil dito, ang 70% ng lahat ng ari-arian, kabilang ang Alcantara Holdings at ang mansyon sa Forbes Park, ay otomatiko at legal na inililipat sa pangangalaga ng kanyang asawang si Belen Santos bilang kinatawan ng tagapagmana na kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Opisyal na pahayag ng hukom sabay hampas ng gavel. Napayuko si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng bagay na ipinaglaban ng kanyang ina, ang lahat ng kasinungalingan na kanilang binuo upang maprotektahan ang kanilang kayamanan, ay napunta sa kamay ng babaeng kanilang itinuring na katulton. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang araw ng pagpapatupad ng paglikas sa mansyon ng mga Alcantara. Nakatayo si Belen sa malawak na sala ng mansyon. Pinapanood ang mga tauhan ng korte na nagdidikit ng mga pulang selyo sa mga mamahaling gamit. Si Doña Aurora ay nakaupo sa isang maliit na upuan sa labas ng gate, umiiyak ng hysterical habang yakap ang ilang piraso ng kanyang mga natitirang damit na pinayagang kunin ng korte. Ang kanyang dating kapangyarihan at karangyaan ay tuluyan ng natunaw. Lumapit si Gabriel kay Belen. Ang kanyang suot ay hindi na ang mamahaling Amerikana, kundi isang simpleng t-shirt at pantalon na mukhang luma. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding sakit. Belen, pakiusap, mag-usap tayo. Hindi ko hinihiling na ibalik mo sa akin ang kumpanya o ang bahay na ito. Ang tanging pakiusap ko lang, hayaan mo akong maging ama sa anak natin. Kahit magtrabaho ako bilang isang simpleng empleyado sa kumpanya mo, gagawin ko. Huwag mo lang ipagkait sa akin ang pagkakataon na makita ang anak ko, pagmamakaawa ni Gabriel habang lumuluhod sa harap ni Belen, tulad ng pagluhod ni Belen sa kanya noong nakaraan. Tumingin si Belen sa lalaking naging dahilan ng kanyang 5 taong pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang galit. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pakialam. Gabriel, tumayo ka rito, mahinahong sabi ni Belen. Dahan-dahang tumayo si Gabriel, umaasa na may kaanting awa pa sa puso ng kanyang asawa. Noong panahong kailangan kita upang maging asawa ko, pinili mo si Miranda at ang pera ng ina mo. Nung kailangan ng anak natin ang proteksyon ng isang ama, pinili mong sumang-ayon sa plano na ikulong ako sa pasilidad ng mga baliw. Ang pagkakataon mo na maging ama ay itinapon mo kasabay ng pagtapon mo sa dangal ko? Malamig na sabi ni Belen habang kinukuha ang huling dokumento mula sa kanyang bag. Ang pinal na kasunduan sa hiwalayan na nilagdaanan ng korte. Inabot niya ang papel kay Gabriel. Magsisimula ako ng bagong buhay kasama ang anak ko, Gabriel. Ang ari-ariyang ito ay gagamitin ko upang bigyan siya ng magandang kinabukasan. Isang kinabukasan na walang bahid ng kasakiman ng pamilya Alcantara. Hindi kita ipapakulong para sa mga nagawa mo. Dahil sapat na ang makita-kitang walang-wala ngayon upang malaman mong may karma sa mundo. Ngunit, hinding-hindi mo na muling hahawakan ang buhay namin, dagdag pa ni Belen. Tinanggap ni Gabriel ang papel ng hiwalayan. Tumingin siya kay Belen sa huling pagkakataon
bago dahan-dahang tumalikod at maglakad palabas ng gate ng mansyon, kasama ang kanyang umiiyak na ina. Naiwan si Belen sa gitna ng malaking mansyon. Hinawakan niya ang kanyang tiyan kung saan naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa kanyang anak. Isang banay, yadnang iti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang gabi ng kanyang pagdurusa ay natapos na, at ang umaga ng kanyang bagong simula ay dahan-dahan ng sumisikat. Lumipas ang 3 taon, ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang pumasok sa malalaking bintana ng isang maganda, lunit simpleng bahay sa Tagaytay. Malayo sa maingay at maduming hangin ng Maynila, at malayo sa malamig na marmol ng mansyon ng mga Alcantara. Ang hangin dito ay amoy sariwang damo at pino, isang kapaligiran na puno ng katahimikan at kapayapaan. Mula sa harden, narinig ni Belen ang isang matinis at masayang tawa ng isang maliit na bata. Laya, huwag kang tumakbo ng napakabilis. Baka matumba ka, nakangiting tawag ni Belen habang pinapanood ang kanyang 3 taong gulong na anak na babae na naglalaro sa damuhan. Si Laya. Ang batang isinilang mula sa gitna ng matinding bagyo ng kanyang buhay. Ngunit ngayon ay lumalaking malusog, masayahin, at may napakagandang mga mata na puno ng pag-asa. Sa kanya isinunod ni Belen ang pangalan ng bata, isang patunay ng kalayang ipinaglaban niya gamit ang kanyang sariling dugo, pawis at tinig. Sa ilalim ng pamamahala ni Belen at sa tulong ng karanasan ni Sir Dante, ang dating Alcantara Music Group ay tuluyan ng binago at binigyan ng bagong pangalan, Santos Creative Group. Hindi na ito kumpanya na nakatutok sa panloloko at mababaw na kasikatan. Ngayon, ito ay naging isang kanlungan para sa mga totoong artista at mga mahihirap na may talento na walang pagkakataon na maipakita ang kanilang galing sa mundo. Si Belen ay hindi na nagtatago sa likod ng pangalang lihim. Sa kanyang huling concert na ginanap sa National Theatre, umakyat siya sa entablado ng walang maskara, walang kahit anong gintong alahas, kundi ang kanyang simpleng ngiti at ang kanyang totoong pangalan, Belen Santos. Ang gabi na yon ay hindi lamang naging tagumpay sa musika, kundi ito ang gabi ng kanyang opisyal na pagbabalik sa kanyang sarili. Habang naghahanda si Belen ng merienda sa terrace, dumating si Sir Dante na may dalang ilang dokumento para sa mga susunod na proyekto ng kumpanya. Napakaganda talaga ng gising mo ngayon, Belen. At ang balita mula sa opisina, ang bagong album ng ating mga batang artista ay mabilis na umaakyat sa mga charts, nakangiting balita ni Dante habang umuupo sa tapat ng lamesa. Salamat po, Sir Dante. Ang lahat ng ito ay dahil sa gabay ninyo, sagot ni Belen habang naglalagay ng tsa sa tasa ng kanyang guro. Natahimik ng bahagya si Dante, bago dahan-dahang tumingin kay Belen na may kasamang seryosong muka. Belen, may narinig akong balita tungkol sa kanila. Si Gabriel ay nagtatrabaho ngayon bilang isang ordinaryong ahente sa isang maliit na kumpanya ng logistic. Ang kanyang ina naman ay nakatira sa isang maliit na bahay sa kanilang probinsya sa Quezon, malayo sa karangyaan na nakasanayan nito. Naitanong ko lang, may galit pa ba sa puso mo para sa kanila? Tumingin si Belen sa malawak na tanawin ng Bulkang Taal mula sa kanyang teres. Huminga siya ng malalim. Naramdaman ng banayad na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Ang galit po, Sir Dante, ay parang isang mabigat na bato na pinili mong dalhin habang umaakyat ka sa bundok. Mas lalo mong pinapahirapan ang sarili mo. Nung araw na nilagdaan ko ang papel ng hiwalayan at iniwan ko ang mansyong iyon, pinili ko ring iwanan ang galit doon. Ang pagpapatawad po ay hindi nangangahulugan na ibabalik ko sila sa buhay ko. Ito ay nangangahulugan lamang na wala na silang kapangyarihan na saktan ako o ang anak ko. Naway mahanap din nila ang kanilang sariling kapayapaan. Mahinahong sagot ni Belen. Tumango si Dante.
May kasamang matinding paghanga sa kanyang mga mata para sa babaeng nasa kanyang harap. Ang pagpapatawad ni Belen ay hindi nanggaling sa kahinaan, kundi mula sa isang napakalaking lakas ng isang ina na nais lamang protektahan ang kaligayahan ng kanyang anak. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Belen sa silid ni Laya upang patulugin ang bata. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ng kanyang anak habang ang liwanag ng buwan ay banayad na pumapasok sa bintana. Umupo si Belen sa gilid ng higaan at nagsimulang kumanta ng isang mahinang lullaby, isang melody na dahan-dahan at payapa na walang kasamang sakit o galit. Yon ang parehong tinig na minsang umawit sa madilim at maalikabok na bodega ng mga Alcantara. Ngunit na yon, ang boses na yon ay napuno na ng init, pag-ibig at totoong pagpapala. Habang dahan-dahang ipinipikit ni Laya ang kanyang mga mata, naramdaman ni Belen ang isang malalim na pasasalamat sa kanyang puso. Ang kanyang tinig ay hindi na isang lihim na itinago sa dilim. Ito na ngayon ang ilaw na nagbibigay liwanag sa daan ng kanilang bagong buhay.